Bible says, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and I will forgive their sins and will heal their land. The Bible says, blessed is the nation whose God is the Lord. But the Bible says, the wicked shall be thrown into hell, and all the nation that forget God. The Bible says again, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Mga higala, ang Biblia, clear, nagsasabi na ang tao ay dapat tumawag sa Diyos. Pero ang tao ngayon ay tumalikod. Ang tao ngayon ay kinalimutan ng Diyos. Yes, they have religion, but there's no salvation. Mga kaibigan, ngayong umaga, ang salita ng Diyos ay dumating sa inyong mga puso na kayo ay dapat tumawag. Dalawang bagay ang dapat mong gawin para masiguro mo ang kaligtasan. Una, bago ka tumawag, dapat alalahanin mo na ang Biblia ay nagsasabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him is not held in hell, but have everlasting life. Yes, my friend, ang Diyos, grabe ang pagmamahal sa iyo. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para ikaw at nakasal mo ay hindi malaglag sa impyerno. Pero ang tao ay hindi tumawag sa Diyos. Ang tao, maraming reliyon. Ang tao, naloko na kanyang reliyon. Kaya ang tao ngayon, tanungin mo, ligtas ka na ba? Ang answer ng tao, ewan ko, hindi sa siguro. Dalawang bagay na dapat kang tumawag sa Panginoon. Call for God! Tumawag ka sa Diyos for your salvation. Tumawag ka sa Diyos para ikaw ay maligtas. Narinig natin minsan sa mga department store calling the attention of Mr. Juan de la Cruz dahil meron silang bagay na nakalimutan o merong tao na naghahanap sa kanila. Pero ang Panginoon, ngayong umaga, calling the attention of your name, tinatawag yung pangalan na ikaw at ako ay walang kasiguruhan. Dapat mo siyang tanggapin. Jesus said, He is the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by the Lord Jesus Christ. Pero ang tao ngayon, tanungin mo sino ang kanyang kaligtasan? Ang sakramento. Paano siya maliligtas sa kanyang sariling mga gawa? I want to tell you, my friend, ang iyong sakripisyo, walang kwenta sa harapan ng Diyos. Kung hindi mo i-acknowledge ang sakripisyo ng Diyos na si Kristo mismo ang nagbayad ng iyong kasalanan, at ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan at ang iyong buhay na walang hanggan, ibinigay niya sa iyo upang siya iyong tanggapin. Repent! Believe on the Lord Jesus Christ. Not only call for God for your salvation, but call for God for your security. Ang tao ngayon sigurista, 1 million, grabe ang security ng tao. 2 million lalo na. 6 million, grabe. Janet na police, grabe ang security. Dahil kung mamatay si Janet na police, wala na ang lahat. Sasabihin ko sa inyo, ang security na binibigay ng tao ay temporary. Ang security na nasa iyong palibot ay temporary. But I want to tell you, my friend, ang totoong security na nagmumula sa Diyos, na ikaw at ako, kung darating ang kamatayan, hindi ka na malalaglag sa impyerno. For the Bible says in John 10 verse 37 and 38, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life. And they shall never perish, neither shall anyone pluck them out of my hand. My friend, Jesus said, siya nagsabi na hindi ka na malalaglag sa kamay ng Diyos. But why in this world? Ang tao taningin mo, are you saved? Ang tao magtatawa sa'yo. But I want to tell you this morning, ang tanong is serious. Are you secure? Are you saved? The only way to be saved, the Bible says in Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Jesus says, Jesus says, Jesus says.